May panibago na naman akong bubuhayin. Yung tipong ija-junk shop na lang sana dahil nasunog, buti na lang ay nagawa akong awatin. Medyo mahirap to pero gagawan natin ng paraan at ating kakayanin. Bumiyahe na pala kami patungo sa Novaliches Palengke. At pagdating namin ay hindi ko inaasahan na bubungad na lang yung motor dahil nakatambak na lang sa isang gilid. Akala ko nga galing nakaw to dahil nakatambak na lang at nakatago, pero hindi ko inaasahan sila pala yung first owner. At hindi na nga ako nagdalawang isip at binayaran ko na at kinuha na namin. Medyo nahirapan nga lang kami sa pag-angat nito dahil puro tambak talaga at medyo mataas yung pagkatambak niyan. Pero dahil naaawa ako sa motor at desidido akong buhayin, kaya kukunin namin yan. Kahit mabigat pa yan, basta ang gagawin lang ay magtutulong-tulungan. Kaya nung pag-angat namin sa ibabaw ay medyo napangiti na ako. Kaya konting usap lang, hindi na ako nagdalawang isip, sinakay na namin dito sa sasakyan. Hindi na nga ako tumulong dyan dahil tatlo na sila at kayang-kaya na nila yan. So ayun mga tol, meron tayong nabiling Raider FI. So si Tropa, yung followers natin na nag-message sa akin dahil may tropa daw siya na nasunugan ng motor. Siyempre, kailangan din natin mabuhay yung talagang nasunog na ng motor. Kaya ayun, maraming salamat sa kala Tropa dahil meron tayong bagong project na bubuuhin. Alright. Balik tayo dito sa ginagawa ko, tanggalin na natin kung ano yung mga dapat tanggalin dyan. Balik kailangan lang natin matanggal yung tambutso at itong makina at chassis mapaghiwalay. Ayan mga tol, may bago na naman tayong bubuuin na Raider R150 na FI na siya compare dun sa binuo natin nung una is carb type lang yon, pero ito FI na siya, kaya ito yung bago natin bubuuhin. Tapos kung makikita nyo, sobrang linis na dahil kinuha na nung dating may-ari yung mga pwede pa mapakinabangan at yung hindi na binaklas na nila. Katulad may mags kasi to nung naisend sa akin, kaya lang wala na daw, kaya ito na lang yung mga natira. Tapos may preno rin yun nung nakita ko, kaya lang ngayon is talagang wala na, kaya ito na lang yung naabutan natin. Kaya mas mabilis yung pagtrabaho natin dito dahil mabilis na natin mababaklas, kaya baklasin na natin. Alright. Ang una ko palang binaklas dyan itong tambutso dahil madali lang naman tanggalin. Ayun nga lang, pagkabaklas ko ng dalawang tornilyo ay nanikit na, kaya ang hirap tanggalin. Kaya binaklas ko na muna yung mga tornilyo dito sa makina para matanggal na muna. Dahil ang hirap tanggalin ng tambutso, naiipit dito sa makina. At makalipas ang ilang minuto sa kakauga ko, sa wakas ay natanggal ko rin. Kaya isinampay ko na, ayun, wala nang sagabal sa ating gagawin. So ayun, nabaklas na natin itong makina dito sa chassis, kaya unti-unti na natin nababaklas at papalitan natin ng mga bago kung ano yung mga dapat palitan. Simulan na natin ang pagbaklas dito sa bago natin bubuuhin. Medyo mahihirapan tayo dito dahil kalakalawang na yung mga tornilyo. Kaya pagkabaklas ko ng mga pyesa ay bumagsak na at napasubsob pa ako. Mga tol, panibagong araw, panibagong vlog na naman. So medyo maulan ngayong araw, pero gagawin pa rin natin is babaklasin natin itong chassis para mapadala na natin at ma-powder coat na. Kaya ang gagawin natin ngayon, babaklasin na natin to. Kaya simulan na natin. Siyempre, bago natin baklasin, gusto ko muna ipakita sa inyo na talagang kinalawang na itong chassis niya. Kaya kung makikita nyo, tapos yung mga tornilyo, ano, medyo kinalawang na. Malalaman natin yan kung mahihirapan tayong magbaklas or matatanggal agad natin yung mga tornilyo. Tapos yung swing arm niya is naka-alloy. Ayun nga lang, is talagang nasunog, natunaw na at naputol. Yan, medyo mauga na rin, oh. Kaya baklasin na natin ngayon. Ang una ko palang binaklas dyan itong susian dahil nakalak pa. Kailangan talagang baklasin yung susian dahil ayaw magalaw nung manibela. So nabaklas ko na yung susi niya dahil nakalak. Ayun nga lang, is ayaw pa rin maliko nitong manibela. Kaya for sure, kinalawang na talaga yung dito sa knuckle bearing. Kaya babaklasin na rin natin to dahil hindi naman ito yung mismong naging problema, kaya ayaw na itong gumalaw.
talagang kinalawang na talaga. Kaya binaklas ko na yung mga tornilyo para matanggal ko na itong manibela niya. Pagkatapos kong matanggal yung dalawang tornilyo, ito namang nut sa ibabaw para sa T-post niya. Dahil hindi talaga magalaw yung manibela, kaya mahihirapan tayo sa paghugot nito. Kaya iisa-isahin natin para lang matanggal itong T-post na to. Dahil hindi naman pwede na i-powder coat siya na nakakabit pa yan. Dito sa part na to ay medyo nahihirapan akong hugutin dahil kumapit na yung manibela sa inner tube niyan. Kaya unti-unti kong ginagalaw tapos nilagyan ko pa ng langis yan para lang dumulas at mabilis natin maipasok at mailabas yan. Kaya ibinuhos ko na yung puwersa ko para lang matanggal tong mga to. Ayun nga lang, pagka-puwersa ko, muntikan pang sumubsob yung mukha ko. Kaya makalipas ang ilang oras ay natanggal ko din sa wakas. Dugot, pawis at puwersa para lang matanggal ang aking nilabas. At pagkatapos ay niluwagan ko na yung mga tornilyo dito sa ibabaw para matanggal na rin. Kaya pinukpok ko na agad para matanggal na dahil naubos na yung puwersa ko. Kaya kailangan na natin ibuhos at sagad-sagarin. Pati itong mga shock ay niluwagan ko na para mahugot na rin to. Pagdating nga lang dito sa isang shock ay kailangan mo panlinisin bago mo mahugot to. Sa reaksyon nga ng mukha ko ay para kong hinugot yung espada ni Panday dito. At eto ang nakakapanghinayang, etong swing arm ay kailangan na natin tanggalin dahil natunaw na. Nakakapanghinayang siya dahil pang junk shop na at hindi na mapapakinabangan pa. At eto namang shock sa likod ang tatanggalin ko dahil hindi na rin mapapakinabangan to. Dahil nasunog na yung pinaka-gasket sa loob kaya laylay na rin yung spring nito. At eto namang side stand ay tatanggalin na rin natin yan para ma-powder coat na rin. At syempre lahat ng pwedeng nating mapakinabangan ay babaklasin natin at ipapa-powder coat na rin natin. Dito ay medyo nahirapan ako sa pagbaklas ng mga tornilyo dahil ang hirap tanggalin. Dahil halos lahat ng mga tornilyo ay kinain na ng mga kalawang kaya ang hirap tanggalin. So yun mga tol, nabaklas na natin yung mga dapat baklasin dito sa chassis. Kaya ready na to para sa powder coating. Tapos ang susunod natin is babaklasin natin yung makina naman para masama na rin sa powder coating. Kasi powder coat ko na tong head cover tsaka yung crankcase niya sa dalawang gilid. Sa pagbaklas pala na itong chassis ay medyo nahirapan ako dahil medyo may kinalawang na yung mga tornilyo niya, kaya yung iba na putol, pero magagawan pa naman natin ng paraan. At least okay na siya at madadala na natin sa powder coating. Di mo akalain na masusunog din pala pati loob ng makina. At pagbuklat ko nito, nagtipon-tipon na yung mga dumi at tubig dito sa loob ng makina. Maulang panahon ngayong araw kaya hindi tayo makakilos ng maayos. At dahil nababasa ng ulan yung makina, igigilid natin para magawa na natin at mabilis na itong matapos. So yun, maulang araw ngayon dahil meron tayong bagyo. Kaya kung mapapansin nyo is talagang bumabagsak yung ulan. Kaya sa mga nasasalanta ngayon ng bagyo is lagi kayong mag-iingat at lagi magdasal. Alright? So ito pala yung makina ng Raider R150 Fi na bubuuhin natin. Papansin nyo talagang sunog na talaga itong mismong makina. Kaya ang gagawin natin dito is lilinisan natin at papa-powder coat natin kung ano yung mga dapat lagyan ng powder coat para mas maging presentable at maging maganda na siyang tingnan. Alright? At ang una ko palang binaklas dito ay itong dalawang tornilyo ng head cover para makita na natin yung loob. Isa kasi ito sa kailangan natin malaman at makita kung kailangan pa bang biyakin or hindi na, kaya kailangan makita yung loob. Kaya pagkatanggal ko ng mga tornilyo at pag-angat ko ng head cover, ito yung bumungad sa akin. Nasunog na rin pala yung chain guide pati yung ibang parte na tornilyo, kaya kailangan talagang baklasin. Kaya binaklas ko na rin itong manifold ng throttle body para masilip na rin. Baka kasi mamaya ay puro alikabok at pumasok na sa loob ng makina. At pagkatapos, ito namang thermostat ang kailangan kong baklasin para malaman kung okay pa ba. Upon checking ay okay pa naman to at medyo madumi lang talaga. At binaklas ko na rin pala itong chain guide para malaman na natin kung ano yung mga dapat palitan. Mukhang kailangan talaga natin bumili ng ganito dahil yung goma niya ay natunaw. At pagkatapos ay binaklas ko na lahat ng mga tornilyo
tornilyo dito sa ibabaw. At yan na yung naging itsura nung wala na siyang tornilyo. Kailangan palang tanggalin ng isang buo yan. Hindi katulad ng Raider na carb type ay magkahiwala yung ganyan. Kaya binaklas ko na yung dalawang cams niyan para mabilis na natin matanggal itong head niyan. Pagkatapos kong matanggal yung 4 na tornilyo dito sa ibabaw at 2 sa ilalim at isa sa gilid ay hinugot ko na. Sa paghugot ko pala neto ay medyo matigas at maganit dahil may sumasabit pala. Nanikit yung chain guide sa gilid kaya hindi basta-basta mahugot. Kaya nung paghugot ko ay aking kinagulat na ganito yung makikita ko. So yun, kung mapapansin nyo, yung mismong piston tsaka block is talagang napuno na ng mga sunog. So yan, may tubig na rin sa loob. Ayan oh, kakapal oh. Ito yung mga nasunog na parte. Pumasok na dito sa loob. Kaya kailangan talagang biyakin para ma-secure natin na malinis itong piston tsaka block. Para pag pinaandar natin is safe yung makina niya. Alright? Tapos pagdating naman dito sa head niya, is makikita nyo yung barbula. So harangan lang natin to kasi baka mahulog. Mahirap maghanap nung shim niya. Kaya hindi ko siya tutukuran pero naganyan lang. Ayan, oh, wala yung kamay ko. Oh, kung mapapansin nyo, nakaangat itong valve niya. Ayan oh, puro ano na sa loob oh. Yung mga nasunog na parte pumasok na dito sa loob kaya andyan. Ayan, nakabuka na. Kaya kailangan talagang linisan. Lilinisan natin to syempre bago natin ulit buuhin. Ayan. Ano, nakaangat na. Katulad nito nakalubog. Ito nakaangat eh. Tapos itong chain guide niya is sunog na. Ayan o. Sobrang sunog na. Kaya palitin na talaga to. Ito papalitan din natin. Tapos itong mismong chain niya is okay pa naman. Ayun nga lang. May tumikit na plastic dito sa parte na to. Kaya medyo matigas. Ayan o. Medyo matigas siya. Pero matatanggal naman natin. Ayun, natanggal na. Yan. So ito yung dumikit na parte. Iyon. Kaya all goods na to. Pero kailangan pa rin natin linisan. Tapos sugutin na rin natin tong mismong block. Para malinis na rin natin itong piston. So hindi tayo makakilos ng maayos dahil nga nag-uulan. Pero kailangan pa rin natin mabiyak to para mapakita ko sa inyo yung update ngayong araw kung ano yung ginawa natin. Kaya tatanggalin natin tong block tsaka piston para makita nyo kung may problema sa makina or wala. Pero I think, kailangan lang talaga netong linisan. Kaya dahan-dahan kong hinugot itong block pero itinapon ko na muna yung tubig tsaka yung dumi pa kasi pumasok pa sa loob niyan. Mas mahihirapan tayo sa pagkilos at matatagalan tayo sa pagbuo neto kapag pumasok yung dumi sa loob niyan. Dahil kapag pumasok yung matitigas na parte na nasunog dyan ay panigurado overall ang kalalabasan. So sa itsura ng block, mukhang okay pa naman. Pumasok lang yung mga nasunog na parte. Dahil wala namang gas-gas. Kaya magagamit pa natin to. Kailangan lang natin linisan yung mga yan. Sayang kung meron lang tayong sunblast is mabilis natin to malilinis. Kaya lang wala. Kaya tsaga-tsaga na lang at unti-untiin natin malinis to. Kaya tinabunan ko muna ng basahan para hindi pumasok sa loob yung mga tubig na panlilinis natin. Dahil may mga nasunog na matitigas na parte sa ibabaw, baka pumasok sa loob ay sumakit pa yung ulo natin. At pagkatapos ay nilagay ko na sa ibabaw dahil babaklasin ko na lahat ng mga cover. Ipapa-powder coat kasi natin yan para malinis at maganda na siyang tingnan. Syempre ayoko namang ibigay sa inyo na ganyan ang itsura dahil litaw na litaw yan. Kaya papagandahin natin yan at gusto kong presentable bago ko ibigay sa inyo yan. Ngayon, natanggal na natin yung pinaka-cover dito sa lining niya. Mukhang okay pa naman yung lining. Tapos ito lang yung may mga problema katulad nito. May pumapasok na dumi. Galing dyan. Tapos itong gasket niya is papalitan na natin ng bago dahil napunit na. So palitin na yan. Kaya doon naman tayo sa kabila. Dito naman sa side na to is andito yung stator tsaka yung magneto. Palitin na pala yung stator neto dahil wala na yung wire niya. So dapat kasi merong wire nandito. So putol na yung wire niya kaya papalitan na rin natin to ng stator. Alright? Kaya binaklas ko na para mapakita ko sa inyo yung sinasabi ko na sira na yung stator dahil putol-putol na yung mga wire. So sayang yung stator bago pa naman kaya lang nasurog na kasi yung wire niya.
Pero kung kaya pa natin maduktungan to, duduktungan natin para mapakinabangan pa tong stator. Dito naman sa gearing sensor is naputol na rin yung mga wire niya. Kaya kailangan na rin natin palitan to ng isang buo. So yan mga tol, ready na yung ipa-powder coat natin sa powder coating Infinity. Itong mga crankcase cover niya, tsaka itong chassis. Dadali na natin to bukas pag maganda na yung panahon. Dahil sa ngayon kasi is hindi talaga maganda yung panahon. Pero kaya naman nilang gawin to kahit umuulan. Yun nga lang, syempre yung pagbiyahe natin is hindi naman ganun kadali. Marami ang nagtatanong kung bakit ba kailangan i-powder coat kapag nasunog na yung motor mo. At marami din na nagsasabi na malambot na dahil nasunog na daw yung pinakabakal nito. Kaya talakayin natin kung bakit ko ba pinapa-powder coat yung mga nasunog na motor na binubuo ko. So ayan mga tol, sa panibagong araw is panibagong vlog na naman. Pupunta tayo ngayon ng powder coating Infinity. Dadalhin na natin yung chassis para ma-powder coat at pati yung crankcase ng makina. Siyempre, ilang araw na lang at mapamimigay ko na sa inyo itong PCX. Kaya antay-antay lang. Kaya binalutan ko na yan para safe at walang gas-gas pag dumating sa inyo. Kaya konting pasilip muna dito sa PCX na natapos na natin mabuo. Siyempre, kaya ako pinapakita to dahil ilang araw na lang ay mapupunta na sa inyo to. Kaya balik tayo sa unang topic. Totoo bang malambot na yung pinaka-chassis kapag nasunog na? Batay sa aking pananaw, pwede nyong itama kung mali ako. Siguro kung nagbabagayan at biglang natumba, panigurado ang madideform yung pinaka-chassis niya. Kaya para sa aking pananaw ay hindi siya lumambot bagkos mas lalong tumibay. Dahil ang paggawa ng bakal ay niluluto at iniinit at binabasa ng tubig para mas lalong tumibay. Kaya dinala ko na dito sa powder coating Infinity dahil kahit sobrang kalawang na yan ay magagawan pa rin nila ng paraan. Dahil tatanggalin nila lahat ng kalawang yan at palilitawin nila yung tunay na bakal. Kaya kailangan talagang i-powder coat para mas mainam na iinitan nila yan para kumapit yung pinaka-powder niya. Siguro kung napapanood nyo yung mga project ko ay makikita nyo na 3 beses ko nang dinala yung mga motor ko dito. Katulad nitong Aerox ay ganito yung itsura pero nagawa nila ng paraan kaya ito yung naging itsura nito. At pagkatapos ay ito naman PCX, kung makikita nyo ay sunog na talaga at puno na ng mga kalawang to. Pero syempre gaya ng sinabi ko ay pagagandahin nila yan, tatanggalin nila yung mga kalawang at magiging bago ang itsura niyan kapag nilabas na nila. Dito pa lang yung ganyang itsura ay hindi mo magugustuhan kaya gagawan nila ng paraan yan para kuminis para maging ganito yung itsura. At syempre dahil makinis na yan ay mamimili tayo ng mga pintura kung anong babagay dun sa binubuo natin. At kung kayo ay magpapakulay ng motor nyo ay marami kayong pagpipilian na kulay dyan. Huwag kayong mahiyang magtanong dahil pwede kayong mag-PM at mag-inquire para malaman nyo kung magkano yung presyo para sa motor nyo. Dito lang kayo magme-message sa powder coating Infinity at kung medyo delay yung pag-reply nila dahil madami pa kasing ginagawa. At pagkatapos ng ginagawa nila ay panigurado ay marireplyan kaagad nila. Katulad nitong pinapagawa ko ay hinahasa talaga nila yan para kumintab. At lalagyan nila ng mga papel yung mga tornelyuhan yan para pag ikinabit mo na hindi ka mahihirapan. Syempre bubugahan na rin nila ng powder at kung anong kulay yung napili mo yun yung kanilang ilalagay. At oo nga pala sa mga magpapalo sa powder coating Infinity ay mabibigyan ng discount. Kaya kung balak mo magpa-powder coat ay i-follow nyo na sila at i-message mo na napanood mo tong video galing kay Blue Max. Ito lang naman yung ilalagay mo, powder coating Infinity, at lalabas na yan sa isi-search mo. Balik tayo sa pinapagawa ko at nakasalang na yan sa oven at ilang minuto na lang ay lalabas na yan. At makalipas ang 20 minuto ay ito na yung naging resulta niya. Grabe, sobrang kintab at sobrang ganda kaya panalong panalo talaga yung makakakuha nito. Yung dating nasunog lang na motor ay kahit papaano ay nabigyan na natin ng bagong itsura kahit wala pang makina. At yung dating putol lang na swing arm ngayon ay napalitan na natin ng bago at mapapakinabangan na. Kaya simulan na ulit natin ang pagbuo dito sa motor na nasunog na. So ayan mga tol, panibagong araw, panibagong vlog na naman. So kahapon is naikabit na natin yung swing arm, tsaka itong shock, tsaka yung mga preno at clutch dito sa harap, pati itong manibela. Kaya ngayon, ikakabit na natin kung ano yung mga dapat ikabit dito para mabilis na natin mabuo.
Alright? Ito na muna yung ikakabit natin, itong shock na nabili ko lang na second hand. All goods pa naman to, kumpara naman dun sa isa ay kinakalawang. Sa totoo lang, TRC din sana yung ikakabit ko dyan, kaya lang as of now is out of stock. Kaya sa ngayon, ito lang muna yung ikakabit natin pang stock. Balik tayo dito sa ginagawa ko, bali pinukpok ko na yung tornilyo dahil medyo masikip siyang ipasok. Pero pagkapasok niya, naihigpitan naman natin para dun naman sa ibaba ang ating maipasok. Kaya inangat ko na itong swing arm para maipasok na yung tornilyo dito sa shock niya para magkaroon na ng tindig at maikabit na natin kung ano yung pwedeng ikabit dyan. At oo nga pala, baling nilagyan ko yan ng dalawang washer dahil medyo maluwag kapag ikinabit mo na sa swing arm yung shock. Ang pagkabit ko pala ng washer ay kabilaan para hindi umalog-alog yung shock. At syempre para hindi masayang yung pinagpaguran natin ay lalagyan natin ng sapin sa harap ng shock para hindi siya tumumba. Syempre baka kasi matumba at madisalign, eh di pa ni bagong build na naman siya. At oo nga pala, ikakabit ko na pala itong nabili ko na second hand lang na susian. Second hand lang yung binili ko, at least original at hindi siya peke na galing lang kung saan. At oo nga pala, kapag magpapalit ka ng susian ay medyo madami yung babaklasin. Dalawang tornilyo lang yung nakakabit yan pero sandamakmak yung inyong babaklasin. So, ito yung nabili natin na harness. Ang kagandahan dito is may kasama na siyang ECU. Kaya buenas tayo dahil nakakuha tayo ng medyo bago pa na harness tapos may kasama na siyang ECU. Kaya buksan natin para makita nyo. Good. So nakita ko na to kanina pero syempre binul ulit natin para kunyari bagong dating. Kaya ito yung itsura niya. Syempre chinek ko rin kung may kasama talagang ECU. So ito yung ECU. Yan. So kasama na siya tapos wala namang mga putol yung harness niya kaya all goods na all goods pa. Ayan. Isalpak na natin dito. Hindi ko alam kung malalagay ko ng tama pero subukan ko pa rin kung saan ko may lalagay ng tama to. Right? Siyempre hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa, kinabit ko na agad dito sa harapan. Hindi ko nga alam kung paano to mailalagay dahil wala namang clip na paglalagyan. Basta lagay lang ako ng lagay, kung saan nakapwesto ay doon na lang. Pero sa totoo lang, nagdadalawang isip ako, hindi ko kasi alam kung saan ko talaga ilalagay. Pero alam ko naman talaga kung para saan yung mga sakit. Ayun nga lang, yung wire, hindi ko alam kung saan ko idadaan. Pagdating dito sa likuran ay akala ko ay nakachamba na ako. Tama naman yung pinaglagyan ko, ayun nga lang ay mali yung pinagpasukan ko. So ayan mga tola, gusto ko lang din ipasilip sa inyo yung ikakabit natin na mags para dito sa ipamimigay ko sa inyo na Raider R150. So buksan na natin para makita nyo na rin yung itsura na ikakabit natin na mags para dito. Right? So ito yung ikakabit natin na kulay at ikakabit natin na mags. So Ryzen 5-spoke para dito sa Raider 150. Syempre TRC yan. Alright? Kaya testingin natin ikabit para makita nyo yung magiging itsura. Ito pala muna yung kinabit ko, yung dito sa unahan. Bali testing lang yan, baka expecting nyo na ikakabit ko na yan. Gusto ko lang muna na ipasilip sa inyo kung ano bang itsura nyan. Pagkatapos kong isalpak yung nasa unahan, ito naman sa likuran. Hindi pa talaga natin pwedeng i-fix yan dahil wala pa yung preno tsaka yung sprocket at kadena nyan. At ito na pala yung naging itsura nyan, kahit papaano ay nakatindig na at gumanda na. Kahit wala pang gulong, ang ganda na ng forma. Paano pa kaya kapag kinabit na natin yung gulong niyan tsaka yung makina? So ito yung makina ng Raider. So hindi pa natin nalilinis dahil nga wala pa yung gasket na para dito at hindi pa rin natin nalilinis yung block tsaka yung head. Pero lilinisan na natin yan para maikabit na natin doon sa chassis niya. Ito lang muna yung mga maikakabit natin dahil nga hindi naman ganon kabilis makahanap ng mga pyesa. Ayoko naman madaliin, syempre. Gusto ko syempre yung ikakabit natin na pyesa is goods para pag napunta sa inyo is presentable at magagamit ng maayos. Medyo delay lang konti dahil hirapan lang ako sa ibang pyesa at hindi ko pa nahanap. Pero sana soon makabili na rin tayo ng pyesa para maikabit na natin. And then yung sa makina is lilinisan na rin natin yon para maikabit na natin dito. So kailangan ko rin kasi yung throttle body tsaka yung mga sensor para isang salpakan na lang at walang magiging issue.
Alright? Halos kalahating porsyento na ang mga nakakabit dito kaya unti-unti na natin itong mabubuo. Dahil ikinabit ko na itong cover ng makina kahit hindi ko pa nalilinis dahil ganyang kadumi yung nasa ibabaw niya. Kaya tinanggal ko na yung mga dumi para hindi pumasok sa makina. So ayan mga tol, panibagong araw, panibagong vlog na naman. So ito na yung mags ng Raider tsaka gulong. Ipapakabit na natin, tapos ito yung gagamitin natin. Itong PCX para makita nyo na talagang umaandar at nagagamit natin bago ko ibigay sa inyo, di ba? Ito na yung mags tsaka yung gulong, ipapakabit na natin. Hindi ko na naipakita sa inyo na nandito na ako sa shop dahil walang magbibidyo. Kaya eto na lang yung ginawa ko sa harap ng shop ay aking binidyo. Kung mapapansin nyo ay natanggal na yung gulong dahil ayaw magpabidyo nung gumagawa dito. Kaya ang ginawa ko na lang yung ginagawa niya ang aking binidyo. So yun, andito na yung mags na pinakabitan natin ng gulong kaya pwede na natin ikabit. Kaya kahit iwan na lang natin dyan, is okay na dahil meron na siyang gulong at hindi na magagasgas yung pinaka-mags niya. Alright, kaya isalpak na natin dito sa binubuo natin na Raider R150. Kaya ang ginawa ko dyan ay tinanggal ko na yung kalang para mailagay ko na itong gulong dito sa harapan. At makalipas ang ilang minuto, ito naman yung sinalpak ko, yung panglikuran. At pagkatapos ay ito namang bagong bili ko na rectifier ay sinalpak ko na dito. Hindi ko na rin naipakita sa inyo yung unplastic dahil nagmamadali na rin ako. Dahil hapon na ako nakapagsimula at kinabit ko na rin itong lock ng upuan. At pagkatapos ay ito namang kaha dito sa ilalim ay kinabit ko na rin para maiayos yung mga wiring niyan. At syempre ay isasalpak na rin natin itong fender para dire-diretso na yung gawa natin. Alam kong marami pang kulang yan pero isasalpak na rin natin kung ano yung mga dapat isalpak dyan para kahit papaano ay makita nyo yung itsura na talagang gumaganda yan. At ito rin pala nabili ko na pang epay daw talaga yan dahil plastic dahil yung pang curve niyan ay bakal daw. Kaya nung una ay nagtataka ako bakit ito yung binigay pero yan pala talaga yung bracket ng headlight niyan. Kaya pagkatapos ko maiayos yung mga wiring ay hinigpitan ko na yung mga tornilyo niyan. At ikakabit ko na rin pala ito nabili ko lang sa online na switch na itong Raider na to. Magkaiba kasi ng mga wiring at socket nung pang carb type tsaka ng pang epay na ganito. Syempre isasalpa ko na yan dahil dalawa lang naman yung tornilyo niyan. Yung dito sa kabila ilalagyan ko pa kasi ng cable yan kaya hindi ko gaanong hinigpitan. At pagkatapos ay inayos ko na yung mga wiring para maganda na siyang tingnan. At pagkatapos kong ayusin, eto na yung kinalabasan. Grabe, tinitingnan ko pa lang yung mga wiring, napapawaw na agad ako niyan. At syempre, dumating na rin pala itong taillight kaya ikakabit ko na rin to. Dito ay sinalpa ko lang dahil hindi ko alam kung anong ilalagay ko ng mga tornilyo. At oo nga pala, dito naman tayo sa makina para maisalpak na natin ay linisan na rin natin yan. Gusto ko na nga sanang linisan kaya lang nagdadalawang isip ako kaya ang gagawin ko tanggalin ko na lang muna yung gasket para maisalpak yung cover niyan. Pero syempre dahil matagal siyang na-stock kaya kailangan natin linisan ng gasolina para matanggal yung mga natuyon langis pati yung mga kalawang niyan. At syempre binilhan ko na rin pala ng bagong gasket para pag kinabit natin yung cover ay hindi tagas. At pagkatapos kong ikabit yung gasket ay nilagay ko na yung crankcase cover para hindi na magasgas. Kaya hinigpitan ko na yung mga tornilyo para maisalpak na rin natin ito sa chassis niya. Hindi ko pa pala pwedeng ikabit yung crankcase cover sa kabilang side dahil wala pa ako nabibili ng stator niyan. At pagtanggal ko ng starter ay ito yung bumungad sa akin. Puro lupa at nasunog na plastic at kinakalawang na rin yung ilalim ng starter. Kaya nilinisan ko na agad para matanggal na yung alikabok niya at hindi na pumasok sa loob ng makina. At dahil may tira pa rin ay ginamitan na namin ng vacuum para mapabilis na. At pagkatapos ko mabawasan ng dumi ay kinabit ko na agad dito sa chassis. Medyo nahirapan nga lang ako dahil medyo mataas yung pagkakabitan at alam nyo naman na mag-isa lang naman ako. Pero kahit papaano ay naging success naman yung pagkabit ko. So yun, naisalpak na natin yung makina. Yung ditong side ay hindi pa natin maipasok dahil wala pa tayong stator kaya bibili pa lang tayo. Tapos, pag meron na tayo stator, maisasalpak na natin yung cover dyan. Tapos, kakabit na rin natin yung head, tsaka yung block niya. Tapos, naikabit ko na rin yung mga ibang pyesa dito, katulad nitong gulong.
Ayun nga lang, wala pa tayong disc kaya hindi pa to naka-pitch, nakatusok lang yung ehe niyan. Then itong cover na pati yung mga wiring na iayos ko na yan. Kahit hapon na tayo gumawa ay meron naman na tayong naikabit na panigurado ay mapapakinabangan. Dahil eto yung mga importante na kapag wala ang ganito ay hindi mo mapapaandar. Kaya eto na yung part 6 na binubuo natin na para sa inyo rin naman. So ayun, congrats nga pala sa nanalo ng PCX 150. Kaya sa mga hindi pinalad manalo, is huwag kayong mawala ng pag-asa dahil meron pa tayong bubuuin na Raider R 150 Fi. Ito ay para sa inyo rin kaya buuin na natin. Alright? Ito pala yung una natin na ayusin, itong sprocket sa likod at yung pinaglalagyan. Dahil ikakabit na natin to sa mags para kapag pinaandar ay panigurado ay sureball na aandar. At oo nga pala, nung binili ko yung pinaglalagyan ay 3 lang yung tornilyo niyan. Kaya maghahanap pa tayo ng isang tornilyo para dyan. At pagkatapos kong higpitan ay tinanggal ko na itong mags para mailagay ko na yung rubber damper niyan. Isa rin kasi sa mga importante, yung rubber damper mo ay tugma sa sprocket para hindi madelay at pagewang-gewang. Dahil kung maluwag yan ay panigurado masisira lang sprocket mo tsaka yung kadena. Kaya importante talaga yung rubber damper na yan para hindi ka rin maputulan ng kadena. At syempre para mailagay na natin yung kadena dito naman sa makina, yung sprocket ay tatanggalin na natin. Dahil yung luma niyan ay kinakalawang na kaya papalitan natin ng bago para yung kadena ay maikabit na rin natin. At pagkatapos yung mga namumuti na side ay nilagyan ko ng langis para mawala yung kulay puti na yan. Nilinisan ko na yan kaya lang bumalik na naman yung kulay puti na yan. Pero syempre kahit nilagyan natin ng langis ay babanlawan natin ng gasolina para matanggal na rin yung langis niyan. At pagkatapos ito palang lumang starter ay papalitan na natin ng bago dahil yung loob nito ay sira-sira na tsaka yung bushing niyan. Kaya wala na tayong choice, palitan na lang din natin ng bago yan. Balik tayo dito sa ginagawa natin na sprocket ay papalitan na rin natin yung luma ng bago. Medyo mahirap nga lang siyang ipasok. Ewan ko ba bakit ang hirap. Siguro kinalawang na itong kinakabitan ng sprocket na to. At syempre dahil naisalpak na natin, ikakabit naman natin itong lock nito. Sa mga hindi nakakaalam at nagtatanong kung paano pa higpitan yung 2 tornilyo, kailangan nyo lang naman ikambyo. Kaya mahihigpitan nyo na agad yan ng mabilisan. Alam ko may mga magko-comment dito na napakadali lang naman yan. Kaya nga sinasabi ko para sa mga hindi nakakaalam at may katanungan. Kaya pagkatapos kong higpitan ay nilagay ko na itong kadena. Pero syempre para mabilis natin maikabit yan ay kailangan natin ibalik sa neutral para mapagulong natin agad yung kadena niya. At syempre dahil bago yung kadena natin, babawasan pa natin yan. Pero tsaka na kapag naikabit na natin lahat dyan, ilang piraso lang naman yung ibabawas natin yan dahil naka plus 2 yung swing arm niyan. Sa paglagay pala ng lock niyan, kailangan mo lang naman ng long nose para mabilis mong maikabit. Papasok na naman si boy, madali lang yan pero madali lang naman talaga yan. Itinuturo ko lang sa mga hindi nakakaalam magkabit. At syempre iuusog na natin itong motor dahil pwede naman lang iusog to. Dahil medyo masikip din sa kabilang side, ikakabit kasi natin yung unahang preno. Eto na pala yung preno niyan, may 2 lang naman yan na tornilyo kaya ikakabit na rin natin agad. Kaya lang caliper lang yung maikakabit natin dahil hindi pa natin mabibili dyan dahil hindi pa nakakabit lahat. At syempre ikakabit na rin pala natin itong side stand dahil nakabili na ako ng mga spring niyan. Side stand muna yung ikinabit ko bago yung spring sa center stand dahil madali lang naman. Kailangan ko din kasi na meron ng side stand bago ko ikabit yung spring ng center stand. Sa pagkabit pala ng spring yan ay madali lang. Kailangan mo lang kumuha ng flat screw para maikalang mo dito sa paglalagyan ng spring yan. Tapos lalagyan mo ng konting persa tapos sasabit na agad yan. So ayun, yun lang muna talaga yung mga ikakabit natin dahil wala pa talaga yung ibang pyesa nito kaya hindi pa natin maasikaso. Tapos yung block tsaka head hindi pa natin nalilinis dahil kanina nga is nag-live tayo tapos anong oras na rin tayo nakapagsimula. Kaya hanggang dito na lang muna itong video. Kung ganito yung itsura ng makina mo, pagtsatsagaan mo pa bang linisin or gagamitin mo pa ba? Pero syempre dahil okay pa naman ang ginawa ko ay nilinisan ko para magamit na ulit siya. May mga stock up na barbula at puro itim talaga pero ginawa natin ng paraan para mapakinabangan pa. So ayun, panibagong araw, panibagong vlog na naman. Bali, ang gagawin natin is lilinisan natin itong head tsaka yung block. Gagawin natin kung ano yung makakaya natin dito. Dahil kung makikita nyo talaga, itong block niya is talagang sobrang dungis. Pero gagawin natin yung makakaya natin para malinis to. Kaya linisan na natin.
Alright? Kaya tinanggal ko na yung basahan na nilagay ko dito dahil nakalimutan kong tanggalin yung piston niyan. Isa rin kasi sa mga importante na kailangan talagang linisin para yung motor ay ating mapaandar. Kaya tinanggal ko na yung pin lock para matanggal na rin natin yung pin para mahugot na tong piston. Medyo maganit na nga hugutin yung pin neto dahil nag-stack up na itong piston. At syempre nilinisan ko na itong piston, tinanggal ko lahat ng mga piston ring niyan. Medyo nahirapan nga lang ako dahil yung ibang piston ring ay nag-stack up na. Pero ginawan ko pa rin ng paraan, kailangan kasi matanggal at maibalik ng maayos para pag isinalpak natin ay maganda yung compression niyan. Kaya pagkatapos kong linisan ay sinalpak ko na dito sa sigunyal niya. At pagkatapos ay ito naman block nilinisan ko para maisalpak na rin yan. Medyo inabot nga lang ako dyan ng ilang minuto dahil nahirapan ako sa pagtanggal ng mga nasunog dyan. At dahil nangalay ako sa kakayo ko, kaya ang ginawa ko, kumuha ko ng upuan tsaka plywood, dito ko na ipinatong. Dahil kung magdamag ako na kayo ko, panigurado may makikita kayo sa video na tutulo yung aking sipon. At pagkatapos ko linisan yung block ay nilagyan ko na ng gasket itong makina para maisalpak na. Syempre bago ko isalpak yan ay nilagyan ko na muna ng langis yung piston tsaka yung block niya para dumulas. Yun kasi yung mabisang paraan na kailangan mong lagyan ng langis para pag ibinaon mo na ay mabilis mo maipapasok para madulas na madulas. At pagkatapos kong isalpak ay sinubukan ko ng ikot-ikutin at okay naman at panigurado malaki ang tsansa na mapapaandar ko to. Dito ako medyo nahirapan sa paglinis nitong head dahil may mga singaw at buti na lang ay nahasa ko. Dahil nung biniyak na natin to ay nakaangat na talaga yung barbula niya. Kaya pagkatapos ko siyang linisan, ang kagandahan ay bumalik na siya. Inabot pala ako ng mahigit 1 oras sa paglinis nito dahil talagang sobrang daming itim. Yung itim na parang kilikili ko na nandidilim at makulimlim. At sa wakas ay natapos na ako sa paglinis kaya nilagyan ko na ng head gasket para maisalpak na rin. Kaya paglapat ng head gasket ay sinalpak ko na itong head. Makalipas ang ilang minuto ay sa wakas ay naisalpak na rin. At para hindi mahulog yung timing chain, ilalagay na natin itong tornilyo. Dahil ang purpose ng tornilyo na yan ay kapag wala pang cams ay yan yung sumasalo. At pagkatapos ay nilagay ko na yung mga tornilyo para mahigpitan na. Para tuloy-tuloy na, para pag naisalpak na natin yung throttle body ay mapapaandar na. Sa pagsalpak pala ng cams yan ay hindi ka mahihirapan dahil may guide na yan, may intake tsaka exhaust. At sa pag-timing naman neto, ituturo ko sa inyo pagkatapos. So, ito yung ituturo ko sa inyo kung paano mag-timing dyan. So, ito yung guhit. Ayan. Kapag walang cover, makikita nyo yung guhit, pwede yung itutok dito sa tuldok na to. Yan, yung tuldok na yan. Ngayon, kung may cover na siya, may makikita kayo sa cover niya na butas. Ito yung makikita nyo. Yan, yung guhit na yan. Yan o, yan o. Yan, yung guhit na yan. Nakatutok din yan dito sa taas hanggang dito. Ayan yung timing mark na nakatap na yung piston niya. Tapos pagdating naman dito, para ma-timing nyo rin, dito kayo mag-uumpisa sa exhaust. Yan, mapapansin nyo, ayun o, may guhit dito. Tapat yan dito sa ibabaw, yung guhit na yan. Tapos, syempre yung kabila is walang marking kung saan mo yan. Kaya ang gagawin mo, nakatutok na to, mula dito sa number 2, magbibilang ka ng 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ayan, nakatutok yan sa number 3. Ayan. Nakatutok dyan sa number 3. Yung pang 15 nya. Alright, so ganun lang mag-timing ng Raider R150 na FI. So yun mga tola, naikabit na natin itong makina at na-assemble na rin natin. Ayun nga lang, medyo inabot tayo ng habon kaya hindi natin nalinisan ng maigi. Pero at least kahit pa paano is malinis naman na siyang tingnan at konting-konti na lang talaga yung mga itim na nasunog nung parte na to. Tapos na timing na rin natin kaya sure ball na andar na to. Tapos chinek ko na rin kung may singaw yung barbula pero wala naman. Kaya all goods na yung makina nito. Ito lang muna yung mga nagawa natin dahil nga inabot na tayo ng takip silip. Medyo padilim na rin kaya ito lang yung magagawa natin ngayong araw. Halos 70% na nga yung mga nakakabit dito sa binubuo natin na motor. May mga naging problema dahil sablay yung naibigay sa atin pero dire-diretso pa rin para mabuo na tong motor. At yung dating nasunog na makina noon, nabigyan na ng magandang kulay ngayon.
So ayan mga tol, panibagong araw, panibagong vlog na naman. So kahapon ay ikabit na natin itong makina. Kaya ang gagawin natin ngayon is kakabit na natin yung cover nito tsaka stator. Tapos kung ano yung mga pwede pang maikabit, ikakabit na natin. Alright, kaya ikabit na natin. Ang una ko palang kinabit dito, itong stator para maisalpak na natin to. Dahil ilang araw na nakabukas yung makina, kaya kinakalawang na rin yung magneto. At pagkatapos ay nilagyan ko na ng gasket para maisalpak na. At nilagay ko na rin itong cover para all goods na. At pagkatapos ay nilagay ko na yung mga tornilyo nito para pag chinenge oil natin ay walang tatagas. Sa paghigpit pala neto ay sakto lang dahil wala tayong proper tools. Dahil pag nahigpitan natin ang sobra ay malolostret kaya tatagas. At pagkatapos kong higpitan, ito naman yung nilagay ko, yung sensor ng cambio. Para kapag nagcambio ka ay makikita mo na sa indicator kung ano yung nakakambyo. Tsaka ako naman isinalpak itong cover ng kadena tsaka yung sensor ng speedometer. Importante rin kasi na may ganito para in case na maputol yung kadena mo, hindi matatamaan yung paa mo. At nilagay ko na pala itong tornilyo sa cover sa ikutan ng magneto. So yun, nakabit na natin yung cover dito sa makina niya tsaka yung cover dito sa kadena. Kaya ang ilalagay naman natin ngayon is itong TRC na shifter. So check natin kung ano bang itsura nito. So ayan, so nagkalaglagan na dahil inalog-alog ko. Tapos nakadalawang layer yan. So ito yung isa. Para makita nyo ng maayos, ganito yung itsura niyan, 2 layer yan, ganyang kaganda yung packaging ng TRC. Kaya alam nyo na kung ano yung pipiliin nyo, syempre TRC. Kaya inassemble ko na para maisalpak na natin dito sa chassis niya. Kaya isinalpak ko na dito sa side ng cambio para makita nyo na napakaganda niya talaga. Kaya yan yung itsura niya, napakaganda at napakalinis niyang tingnan. Syempre walang iba, baka TRC yan. Makalipas ang ilang minuto ay inayos ko na tong motor dahil sa kabila naman yung kakabitan ko. Kaya isinalpak ko na para maisalpak na rin natin yung sa likuran na preno. At oo nga pala, may dumating sa akin na parcel. Ito yung ikakabit natin na disc na para dito. Kaya binaklas ko na agad yung magsalikuran para maisalpak na agad natin to. At oo nga pala, yung caliper niyan ay second hand ko lang nabili pero all goods pa naman. Wala pa namang problema, tsaka kapag inikot mo ay makakapreno pa naman. At para naman dito sa unahan ay nilagyan ko na ng kalang para pag tinanggal ko ay hindi babagsak yung shock. Kaya isinalpak ko na itong disc para maisalpak na rin natin yung caliper sa shock. At sinalpak ko na itong mags para matansya natin kung all goods ba yung nabili ko sa caliper. So yun, dahil hindi tugma itong disc sa bracket niya, ayan makikita nyo ang layo, dapat dito. Kaya ang gagawin natin is magpapalit tayo ng bracket para tumugma dito sa mismong disc itong caliper. Right? Yung akala kong okay na at tama na, yung pala nagkamali ako ng hinala. Dahil yung naibigay sa akin ay sablay, kaya ako ngayon ay kawawa. So, isa ito sa mga problema natin ngayon dahil yung nabili natin na bracket na kasama nitong disc is mali. Yan, di sila tugma nito. Ito yung stock. Tapos nailipat ko na dito kasi ito para dito dapat. Kaya lang maiksi. Pero may indicate naman na nakalagay Raider 150 Fi tsaka Raider 150. Kasama yan dito, set yan. Yan, problema nito, ito talaga, yung bracket. Para kasi ito sa 220mm na disc. Yun nga lang, di siya tugma dito. Yan. Kaya hanap tayo ng bracket na tutugma dito. Kaya eto namang hose ang ikakabit ko dahil kapos na yung lumang hose nito. Dahil nag-extend tayo ng swing arm na plus 2 kaya magpapalit na rin tayo ng hose na bago. At pagkatapos ay eto namang cover ay nabilang ko na ng gasket na goma. Importante kasi to para walang tumagas na langis kaya kailangan talaga na may gasket na goma. Para maging silyado na itong makina, ilalagay na natin yung cover para safe na pag change oil. Kaya bago natin paandarin to, dapat atin ang munang ma-change oil. So ayan mga tol, naikabit na natin yung mga dapat ikabit dito sa Raider katulad ng disc, tsaka itong shifter, tsaka itong head cover is na ikabit na natin. Ayun nga lang, nagkaroon tayo ng problema sa bracket ng caliper dito sa unahan. Kaya kailangan pa natin maghanap ng bracket para dito sa caliper sa harap dahil nga hindi tugma yung nabili natin. Kaya ito lang muna yung mga maikakabit natin sa ngayon. Pero sa susunod na araw is
pabubuo na natin itong Raider 150 kapag dumating na yung mga kaha. Alright? Yung dating nasunog lang na motor ngayon ay may pinagbago na. Kung dati ay kasusuklaman mo dahil ganyan ang itsura, ngayon ay pagmamalaki mo na. Hindi pa man to kompleto pero lumabas na ang tunay niyang ganda. Sayang, panibagong araw, panibagong vlog na naman. Kaya ang gagawin natin dito sa Raider, isusubukan natin mapaandar. Kung mapapaandar natin, kaya ikabit na natin yung mga dapat ikabit bago natin paandarin. Right? Siyempre, bago tayo makakilos ng maayos, kailangan natin ilagay ito sa gitna para makaporma tayo. Dahil kung nasa gilid lang yung motor ay hindi natin maikakabit yung mga pyesa nito. Katulad nitong ignition coil, dalawa lang yung tornilyo niyan, tsaka dalawa lang yung wire na ikakabit. At itong nasa dulo, ito yung para sa spark plug, yan yung dapat nyong ikabit. Mapapansin nyo, itong thermostat is sunog na, kaya papalitan natin ng bago para hindi siya mag-overheat. Right? Tsaka ako na inilagay itong thermostat tsaka yung cover para mailagay na rin yung hose niyan. At pagkatapos ito namang throttle body, ito naman yung aking ilalagay. Mabuti na lang ay may nakuha tayong throttle body na kompleto na nakalagay na rin yung mga sensor niyan. Kaya kung susubukan natin mapaandar yan ay mabilis lang natin mapapaandar. At syempre para pumasa naman to sa LTO, kapag nirehistro ay kailangan natin ilagyan ng busina. Para kung sakali kung tatawagin mo siya ay mabilis ka nang maririnig niya. Dahil alam ko kahit anong sigaw ng puso mo ay hindi ka pa rin naririnig niya. Dahil ang nasa puso't isip niya ay hindi ikaw kundi iba. Isa rin ito sa mga kailangan itong radiator para sa motor na to. Dahil kung wala ka nito, panigurado ikaw ay titirik, bukod sa tumirik ka na, sira pa yung makina mo. Isa rin ito sa importante, itong lagayan ng reserba para in case na may tumagas ay hindi mag-overheat basta-basta. At oo nga pala, isa lang pala yung tornilyo na ikakabit dyan. At eto namang mga cable ng clutch cable tsaka ng throttle body ay kinabit ko na dyan. Kailangan talagang mauna to para kapag nilagay na natin yung mga kaha ay matatakpan. Medyo nahirapan nga lang ako sa pagsuot dahil hindi ko alam kung saan kong banda isusuot yan. Mabuti na lang at tumabot at mabilis kong nagawa ng paraan. At eto naman ang ilalagay natin, itong tangke na may kasama ng fuel pump, yan yung ihigop ng gasolina. Mabuti na lang no nabili natin to ay isang set na. At syempre dahil pang FI din yung nabili natin na harness, buti na lang ay sakto yung paglagay ko ng mga wiring nito. At eto namang bracket, second hand ko lang nabili to, kailangan kasi to at importante para patungan ng upuan to. Dahil kung hindi ako maglalagay ng ganito, panigurado lulubog na lang yung sakay mo. At eto palang cover ng water pump ay ilalagay na rin natin. At nilagay ko na rin pala yung bago kong bilhin na oil filter. Meron pang mga kulang na hindi pa natin na ikakabit kaya hindi pa natin to mapapaandar sa ngayon. Dahil yung ibang mga pyesa hindi pa dumadating sa ngayon. So yun na, ito lang muna yung mga maikakabit natin sa ngayon dahil hindi naman ganun kadali makahanap ng pyesa para dito. Kaya ito lang muna yung mga maikakabit natin. Pero bukas susubukan natin mapaandar na to kapag nakompleto na natin yung mga pyesa para mapaandar na natin. Alright? Umaandar na yung motor kaya pwede nang takpan ng mga kaha to. Dahil okay na yung mga ilaw at walang check engine at na-change oil na rin natin. Tsaka kompleto na yung bracket ng preno. Kaya ready na tong motor para sa long ride mo. So ayan mga tol, panibagong araw, panibagong vlog na naman. Ngayon dumating na itong headlight natin tsaka yung gauge. Kaya ikakabit na natin to at susubukan na natin mapaandar. Sana mapaandar na natin at makompleto na natin ngayong araw. Alright? Kaya inassemble ko na itong gauge saka headlight para malaman din natin kung may check engine yung mga wiring niya. Dito kasi sa panel lumalabas kung meron mga sira na pyesa. Kaya pagkatapos ko ma-assemble ay sinalpa ko na para makita na natin kung gagana. Pero bago ang lahat, bago natin lagyan ng baterya, isalpak na muna natin yung mga kulang sa wiring niya. At dahil may mga kulang pa yung makina, kailangan na muna natin iusog para maagalaw tayo ng maayos. Dahil nandun sa kabilang side yung marami tayong iaayos. Anong nakaraang araw sinabi ko sa inyo na nagkamali tayo ng bili dito sa bracket para dito sa caliper. Yung pala ako mismo yung nagkamali dahil mali yung lagay ko na itong stud. So dapat itong stud is dito nakalagay. Kaya ang maging itsura na ito dapat ganito. Ayan, parang ganyan siya.
So sakto naman yung paglalagyan ng stud. Yung ako lang talaga yung nagkamali. Kaya pababago naman natin to, ililipat lang natin to dito para maisalpak na rin natin itong mismong caliper at magkaroon na ng preno para pag sinubukan na natin, meron na siyang preno dahil hindi naman natin pwede itong subukan sa labas ng walang preno. Right? Kaya inassemble ko na at inilipat ko na itong stud para mailagay na natin sa caliper at magkaroon na siya ng preno. So ito yung sinasabi ko sa inyo na ako yung mismo nagkamali dahil dito ko nailagay yung isang stud kaya hindi talaga tutugma. Ngayon is okay na siya. So ayan, saktong sakto. Mali lang tayo ng kabit pero pang all goods pa rin naman talaga. Kaya ikinabit ko na, yun nga lang nagka-problema dito sa hose dahil nabitin na siya. Pero ayos lang yon, mamaya na natin palitan kapag naikabit na natin itong caliper niya. Makalipas ang ilang minuto, ito naman putres ang kinabit ko. Dito na muna ako sa kabilang side nagsimula para dire-diretso na yung ginagawa ko. At pagkatapos ko sa kabilang side, dito naman sa kabila para makabit ko na rin yung tambutso. Dito kasi sa putres, dito mismo kinakapitan yung bracket ng tambutso. At oo nga pala, itong tambutso ay kinulayan ko lang, hindi ko na naipakita sa inyo. Dahil bukod sa inyo, mas excited pa akong mabuto at mapaandar na to. Kaya isinalpa ko na itong tambutso para hindi gaanong maingay. Para kapag pinaandar natin ay hindi makakabulahaw sa kapitbahay. At oo nga pala, akala ko sa tangke na ilalagay yung upuan, meron pala sariling bracket to. Mabuti na lang ay may nag-offer kaya nabili ko ng mura to. At syempre dahil susubukan na natin paandarin, kailangan na muna natin i-change oil. Kaya patatagasin muna natin yung langis para mapalitan na natin ng bagong oil. At oo nga pala, para sa hindi mga nakakaalam, 1.3 liters yung langis niyan. Kaya kung mag-change oil ka at DIY, mas mabuti ng 2.8 liters na yung bibilhin mo. Para meron ka ng langis at hindi ka nabibili sa susunod na change oil mo. At lalagyan na rin natin ng coolant para hindi mag-overheat at hindi iinit yung ulo mo. Dahil kapag napunta sa'yo to tapos biglang nag-overheat, panigurado iinit yung ulo mo dahil sa gastos nito. At eto palang baterya na ilalagay ko ay pansamantala lang para matesting natin kung gumagana ba lahat ng wiring at kung yung motor ay aandar. So ito na yung susi. Check na natin itong susian at tingnan natin yung panel kung iilaw. Kaya buksan na natin to. Alright. So susi na natin. You know. So 53k odo na yung nabili natin pero all goods pa naman to. So naka signal light. Signal light. Okay. Sige na. Alright. So try natin i-start. Bukan natin kung aandar itong binubuo natin na Raider 150 para bago natin lagyan ng mga kaha is matesting muna natin kung aandar na to. Right? So, susi lang natin, tapos hanapin lang natin yung neutral. Kasi naka-1 siya. Yan. So, naka-neutral na siya. So, start na natin. Ayaw mag-start. Patay. Hindi ko talaga alam kung bakit ayaw umandar pero sinubukan ko ng sinubukan talaga hanggang sa malobat na yung baterya ko. So yun, nalobat na yung battery na pan-testing natin dito. Kaya ang gagawin natin is gagamit na tayo ng kickstart para matesting natin kung aandar. Tapos, papakita ko sa inyo kung paano ko nasabing lobat na. So ayan, sususi natin. Tapos click natin. Aandar. Yun o, umandar kahit hindi na pala kailangan ng kick. Woo! So gagamitan ko sana siya ng kick kanina kasi ayaw talaga umandar. Kaya kumuha na ako ng kickstart. Ito, para matesting natin. Kaya lang, hindi na pala natin kailangan kasi aandar din pala agad. Alright. Woo! Kala ko hindi aandar eh.
usok. Yan. Wala naman siyang usok. Kaya all goods yung makina. Maandar yan mga tol. So kargahan lang natin tong battery. Wala rin check engine. Kahit yun sa radiator, yung sa tubig niya, temperature okay naman. So all goods naman lahat. Kondisyon na kondisyon to para sa inyo. Pero syempre sinubukan ko rin naman kung gumagana lahat ng ilaw pati yung busina niyan. Syempre bago ko ibigay sa inyo gusto ko lahat gumagana yan. Kaya pinapakita ko na sa video para pagdating sa inyo ay wala kayong magiging reklamo. Pero syempre susubukan na rin natin i-testing kahit walang preno, pero dito lang naman natin gagawin yon. Hindi natin papaandarin to sa labas dahil baka maka-aksidente pa tayo doon. So yun, umaandar na itong Raider na binubuo natin. Ayun nga lang, hindi natin matitesting sa labas dahil wala pang upuan. Pangalawa is wala pang brake fluid kaya hindi pa natin ma-bleed yung harap tsaka likod. Sa ngayon, ito lang muna. At least, umaandar na at goods na itong makina nito. Masusubukan na rin itong motor dahil alam ko na matagal nyo na itong inaantay. Halos kahan na lang talaga ang inaantay at panigurado pag nabuo na to ay akin ang mapamimigay. Kaya ano-ano na lang ba ang mga kulang para atin ang mapamigay? So yun, panibagong araw, panibagong vlog na naman. Nung nakaraan ay hindi natin nasubukan to sa labas dahil walang preno. Kaya ang gagawin natin ngayon, isaayusin na natin yung preno para matesting na natin sa labas. Kaya ayusin na natin yung preno. Alright? Syempre, bago ang lahat, kailangan muna natin iusog dahil nasa parting kanan yung mga preno nito. Kaya kailangan natin ng puwang para maayos na natin yung preno. Ito kasi yung importante, baka maaksidente pa tayo sa labas. Dahil kung wala yung preno, panigurado maaksidente yung driver at yung angkas. At oo nga pala, kaya hindi natin naayos yung preno neto nung nakaraan dahil wala pa ako nabibiling brake fluid. At dahil ngayon ay meron na, tara tuturuan ko kayo kung paano mag-bleed. Ito lang muna yung unang gagawin nyo. Kailangan nyo muna ipreno ng ipreno yan para pumasok yung brake fluid pababa sa caliper nyan. At dahil adjustable naman itong preno natin, i-adjust muna natin para malaki yung puwersa at malaki yung makakain. Pero syempre habang pinipiga mo yan, kailangan mo mag-standby na pigain yan tsaka mo papakawalan yung hangin. At pagkatapos ay isasara mo ulit bago mo bitawan yung preno. Kaya gawin mo yan ng gawin hanggang sa tumigas na yung preno. At kapag napansin mo na nagbabawas na ng brake fluid, pwede mo na ulit dagdagan yan at mag-continue ka ulit sa ginagawa mo at dito ka na magbibleed sa ibabaw niyan. At makalipas ang ilang minuto, pwede mo nang subukan yan kung kumakagat na ba yung preno nito. As usual, actually mukhang kumakagat naman na yung preno nito. Dumako naman tayo sa likod na parte, ayusin na rin natin yung preno nito. Ganun lang ulit yung gagawin nyo, salinan nyo ng brake fluid tapos bobomba-bombahin nyo. Tapos habang binobomba mo ay mag-i-stay ka ulit tapos pakakawalan mo ulit yung hangin nito. Tapos kapag hindi mo nakuha dun sa likod at may hangin pa rin, eto lang yung gagawin mo. Dito ka sa brake master magbibleed, panigurado magkakaroon na ulit yan ng preno. At pagkatapos eto namang grip ang ikakabit natin para pag tinesting natin ay meron tayong komportableng hahawakan. At syempre hindi naman pwedeng sa kaliwa lang, dito rin sa kanan. Dito kasi sinasalpak yung throttle cable dahil ito yung magpapaandar. Kaya ito yung dapat na hindi natin kakalimutan. At para sa safety naman ng angkas mo, ilalagay ko na rin itong heat guard ng tambutso. Bali, stock lang yung kinabit ko ng tambutso. Ikaw nang bahalang magpalit kapag ikaw yung nanalo. At para matesting natin ng maayos, ay ikakabit ko na rin yung seat cover na nabili ko dito sa upuan niya. Second hand ko lang nabili tong upuan kaya tinakpan ko ng bago dahil butas-butas na. At pagkatapos kung maayos yung upuan, eto namang sa harap na nabili ko na second hand, eto yung ikakabit natin dito. Naikabit ko na rin pala yung susian yan sa compartment, kaya okay na to. At pagkatapos kung maikabit yun, eto namang upuan ang ikakabit natin. 2 tornilyo lang naman yung ikakabit dyan, kaya panigurado hindi ka mahihirapan kakapanood sa akin. So ayan mga tol, nalagyan na natin ng upuan itong Raider 150 at nalagyan na rin natin ng preno. Kaya pwede na natin subukan to sa labas.
Kaya ano pang hinihintay natin? Subukan na natin to sa labas. Right? Pero syempre, bago natin to subukan sa labas, is kailangan muna natin paandarin. Kung aandar na ba itong Raider na binuo natin. So, susi, start na natin. Good! Maandar na. Pwede natin subukan sa labas. Kaya hindi na natin patatagalin yan, subukan na agad natin to sa labas. Pala naman siya sa'yo. Bago yung Raider FI. Napakaangas! So yun, na-testing na natin itong motor dun sa labas. Kaya all goods na to para sa long ride or kung pang daily use nyo. Kaya kaha na lang ang kulang neto at makukumpleto na natin itong Raider 150 na binubuo natin. Yung hindi mo aakalain na pwede pa palang mabigyan ng panibagong buhay. Yung dating sunog na at kinakalawang ngayon ay pwede ng panghanap buhay. Kaya eto na yung pinale, yung dating kinakalawang lang at nasunog ngayon ay magagamit na kahit saan. So yun, panibagong araw, panibagong vlog na naman. So medyo maulan ngayon pero ikakabit na natin yung kaha dahil dumating na para dito sa Raider 150 na binubuo natin. Kaya ikabit na natin to para makita nyo na yung magiging final result nito. Siyempre, ang una natin ikakabit dito is itong cover dito sa headlight. Kaya tatanggalin natin tong headlight para maikabit na natin yung cover tsaka yung visor nito. Tapos ikakabit na rin natin yung fender para sa harapan is makikita na natin yung magiging resulta at magiging itsura nito. Alright? Gaya ng sinabi ko, kailangan ko munang tanggalin itong headlight tsaka yung panel gauge para mailagay na natin yung kaha tsaka yung visor niyan. At pagkatapos ay bubuksan na natin itong mga kaha para makita nyo yung magiging itsura niyan. Pero syempre, bago natin ikabit yan, gusto ko lang muna magpasalamat at mag-shoutout kay RC Moto Parts dahil nabigyan tayo ng malaking discount. Malaking bagay para sa akin dahil kahit papaano ay nakatipid tayo. At oo nga pala, baka may mag-react, hindi naman natin tinipid sa pyesa, tinipid lang natin sa presyo. Kaya eto na pala yung magiging kaha niyan at eto ilalagay natin yung visor na kulay itim. Hindi man kagandahan yung napili kong kulay pero alam ko babagay yan sa kulay blue at kulay itim. Matapos kong ma-assemble ay kinabit ko na yung mga wiring niyan para maikabit na rin natin itong headlight niya. Itong harapan pa lang yung maikakabit ko pero alam ko makikita nyo na agad yung magandang itsura. At syempre para makita nyo na talaga ikakabit ko na rin yung fender na tapalodo sa harap. Alam kong hindi ako magaling sa pagbuo ng motor pero isa lang yung masasabi ko sa inyo na swerte yung mananalo dito dahil marami nag-aangat dito at nangangarap. Kaya sumali na kayo dito dahil wala naman kayong babayaran, mananalo na agad kayo nito nang walang kahirap-hirap. Swertihan na lang talaga to, walang pinipili kung mayaman ka man o mahirap. At makalipas ang ilang minuto dahil nagpatila pa tayo ng ulan kaya ikakabit na rin natin itong kaha dito sa likuran. Magkabilang side dyan, ayun nga lang ay hindi ko pa nalalagyan ng tornilyo dahil lumalakas na naman yung ulan. Kaya inilipat ko na muna dito sa silong para kahit papaano ay maikabit natin yung kaha dito sa leg shield niya. At oo nga pala, baka may mag-comment na sana naglagay ako ng trapal para hindi putol-putol yung ginagawa ko. Isa lang yung masasabi ko dyan dahil kung maglalagay ako ng trapal dyan sa ibabaw, panigurado ay didilim dito sa ginagawan ko. Balik tayo dito sa ginagawa ko, ikakabit ko na pala itong leg shield niya. Dito na muna tayo sa left side para makita nyo na agad yung kanyang itsura. At syempre ikakabit na rin natin yung mga tornilyo niyan para hindi na mabaklas kapag tinesting natin. Baka kasi pag tinesting natin at magbaklas ang panigurado, mas nakakatawa yun. At kahit tumuulan ay kakabit na rin natin yung kabilang side na kaha para matesting na natin sa labas. Ayoko na rin kasing patagalin to dahil gusto ko na rin iyabang sa labas.
Charot lang syempre dahil hindi naman mapupunta sa akin to, sa inyo rin mapupunta to. Balik tayo dito sa ginagawa ko, itong leg shield na lang ang ikakabit ko tapos tetestingin na rin natin para makita nyo na umaandar talaga bago i-out to sa akin. So ayan mga tol, ito na yung pinaka-final na binubuo natin na Raider dahil naikabit ko na yung mga kaha. So matte blue yung napili ko dahil yan yung mismong kulay ng stock nitong motor na to para pag pinarehistro ng mananalo is all good sa hindi na siya magpapa-change color. So ayan yung itsura niya. Makikita nyo talagang ginastusan natin kahit konti. Baka mamaya may mag-react na naman na ang ganda nga ng itsura tapos hindi naman umaandar. Kaya susubukan natin kahit umuulan, wag nyo lang sabihin na pang display lang. Napakaangas! At least malaki yung pagbabago simula nung nasunog at ito na yung pinaka-final look niya. Alright? Kung ganito ba naman yung makukuha mo na motor, panigurado ay hindi ka talaga magsisisi. Bukod kasi sa mataas pa yung value neto ngayon at matitibay pa yung mga kinabit ko na pyesa. Kaya sinubukan kong i-long ride sa malapit, baka sakaling pwede na siya sa pangmasa. So ayan mga tol, syempre bago natin to ipamigay is kailangan natin i-road test. So susubukan natin to ngayon kung saan tayo makakarating. Tapos i-road test natin kung all goods na ba bago ko ibigay sa inyo. Para pag binigay ko na sa inyo is wala kayong masasabi or wala kayong marireklamo sa akin dahil yung motor is all goods talaga. Alright? Kaya subukan na natin, ilabas na natin to. Kahit umuulan, isusubukan natin para sa inyo. Alright. Siyempre, dahil gagamitin natin to sa labas, kailangan natin painitin at dapat may dala tayong papel para in case na ma-checkpoint tayo, may violation man tayo, at least may dala tayong papel. Sa totoo lang, may mga nag-o-offer sa akin na binibenta nila yung mga motor nila. Ayun nga lang, pas talaga ako pag wala talagang papel. Kapag wala talagang papel ay hindi tayo magkakasundo, kaya ako may i-offer ka sa akin, sendan mo na agad ako ng picture ng original na papel. Ayan, painitan lang natin ng konti para mamaya is pwede na natin ibiyahe. Akit tayo kahit sa Antipolo lang, tapos testingin natin to. May pupuntahan din ako, kaya ito yung gagamitin ko para makita nyo talaga na umaandar at all goods na to. So ayan na yung gauge, magana, naka-neutral. Tapos 53K Odo yung nabili natin na gauge, kaya all goods pa rin naman yung makina dahil bagong refresh. Nilinis lang natin yung block tsaka yung head. Kaya ngayon, all goods na yan. Kaya inilabas ko na ito sa garahe kahit umuulan para mapakita ko sa inyo na all goods talaga tong motor na to. Medyo madulas man ang daan pero susubukan ko pa rin para mapakita ko sa inyo na tumatakbo. So ayun, ang hirap mag-video lalo na kapag wala kang 360. So ito yung motor. So dito naman na tayo sa Blue Mountain. Ayun nga lang is di tayo makapag-video ng maayos dahil nga wala talaga tayong 360 para pang video dito. Kaya ang gagawin natin, subukan natin hawakan kahit nakakambyo. Yun nga lang medyo mahirap. Pero subukan natin kahit hanggang segunda lang. Kaya sinubukan natin mag-video kahit naka-segunda. Yun nga lang, ganito lang tayo kabagal dahil hindi tayo pwede magpabilis. Dahil baka masemplang pa tayo, is magkaroon pa tayo ng sakit sa katawan. Kaya ayun. Uy, baka. Video-video lang muna tayo ng ganito. So segunda lang yung gagamitin natin. Dahil pag huminto tayo automatic, hinto talaga, patay ito. Dito lang muna, videoan ko na lang ulit mamaya. At dahil mawawala na pala ng gas, pumunta na ako sa gasolinahan para magpagas pala. Dahil baka mamaya ay itirik tayo, mahirap pa naman magtulak sa kalsada. Ubusan tayo ng gas kaya magpapagas muna tayo ng 100 pesos para makabiyahe tayo ng maayos. Dahil baka matirikan pa tayo kapag nawalan to ng gas. Alright, kaya sa pagas muna tayo. Napagasan na natin, konti na lang, magpupultang na. I-road test lang din naman natin to. Kaya hindi ko na siya pinultang. Dahil gamitin lang muna natin hanggang hindi pa natin napaparapol sa inyo. Kaya maubos natin yan para ma-road test natin ang maayos. Alright. So ayun na, andito na tayo ngayon sa destinasyon na pupuntahan natin. Kaya masasabi ko na all goods talaga itong motor na to dahil nasubukan na natin ng primera hanggang 6th, mukhang all goods at malakas pa rin humata. Kaya
panalo sa mananalo na ito. Alright?